Alright, good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Pag-usapan natin itong report ng Bilyonaryo.com. Kung hindi nyo pa alam, ito, babasahin ko po sa inyo itong September 15 report ng Bilyonaryo.com, at ito ay may kinalaman dito sa headline natin. Babasahin ko po na ito raw GMA ay unti-unting nawawalan ng sparkle. Kasi sparkle di ba, ginagamit nila sa kanilang mga parang kagaya ng sparkle artist. So production na tayo, production diyan sa GMA. So bagamat meron sila mga sparkle artist, pero nababawasan sila ng sparkle. Meron sila, marami sila sparkle artist di ba? Yun yung mga pinagmamalaki nila, mga sikat na kanilang mga artista diyan sa GMA. Bagamat meron silang ganon, unti-unting nawawala yung kanilang sparkle. Kasi sabi dito ng Bilyonaryo.com, etong sub-channel ng Felipe Gozon, etong GTV, ay bumagsak po sa 3rd place. At ito mga kababayan, sino ang pumalit dun sa posisyon ng GTV na dating nasa 2nd place? Walang mabibigla. Baka sabihin na naman ng iba, fake news ito, dito mismo, binabasa ko yung report ng Bilyonaryo.com. Ang 2nd place ngayon ay ang TV5. Nag-take over na po itong TV5 dito sa 2nd place, at ang GTV ni Felipe Gozon ay nandun na po sa 3rd place. Ito GMA Network ni Bilyonaryo Felipe Gozon appears to be losing some of its dominance since long-time rival ABS-CBN shut down 3 years ago. Kasi nung nag-shutdown itong ABS-CBN, talagang nagdomina itong GMA. Siyempre wala na silang kalaban di ba? Wala na silang kalaban sa ere, yung mga iba, mga pipitsugi na yan kumbaga hindi na siya kasing lakas ng ABS-CBN. So, ang nangyari, etong GMA Network ni Felipe Gozon ay talaga namang namayagpag nung nawala po sa ere itong ABS-CBN. Pero dito sa latest financial report ng GMA, etong sister channel, itong GTV, nako naman, kitang-kita ang pagbagsak sa TV ratings. Sino ba yung nasa GTV? Showtime ba yun? Saka hindi lang noon time pag sinabi na itong bumagsak sa TV ratings, halos lahat ng programa sa GTV bumagsak ang ratings. Ang pinakasikat lang doon itong Showtime, kasi alam niyo naman pag noon time sinusundan ng tao yan. So ang nangyari dyan, halos lahat ng programa sa GTV bumagsak ang ratings. Ayon dyan dito sa Bilyonaryo.com. Sabi dito sa GMA 2nd quarter financial report for 2023, the company's second free-to-air channel, itong ang GTV, kasi ang una nila, ang talagang major nila ay itong GMA 7. So itong second free-to-air channel, itong Good TV or GTV, remained a strong contender do sa top 3 positions in terms of ratings compared to other channels. Yun po yung yung 2nd quarter financial report. At nung 1st quarter ganun din, etong GTV ay talaga ng mga nanatili sa posisyon na 2nd place in terms of ratings with other channels. Pero pagdating po na itong April to June, although hindi naman daw binanggit ng GMA, maliwanag na maliwanag, itong TV5 ni Bilyonaryo B. Pangilinan took over the number 2 spot as it ties up with the content provider ABS-CBN. Nung nagkaroon ng tie-up, talaga namang napunta sa number 2 etong TV5. At eto, may mga nababasa akong comment. Sabi nila kaya naman talaga lumalakas ang TV5 dahil dun sa tie-up with ABS-CBN. In fairness to ABS-CBN, totoo naman yan. Itong tie-up ng ABS-CBN sa TV5, yun ang nakakapagpataas din ng rating sa TV5. Kaya nga nag-number 2 na Hindi naman sinasabi na
na solely TV5 ang may kagagawan. Hindi. Kaya lang, itong tie-up na to, ito ay kumbaga ay give and take. Tinutulungan ng TV5 ang ABS-CBN at ganun din, tinutulungan ng ABS-CBN ang TV5. So, ito, a win-win situation to sa dalawa. Sasabihin na naman ng mga panatiko, kung hindi naman dahil sa ABS-CBN, hindi naman mangyayari yan sa TV5 eh. Wag kayong ganun. Ha? Paano kung hindi kayo pinayagan sa TV5? Di mas lalong kawawa ABS-CBN. Nakikibahay na nga lang kayo eh. Ha? Kaya yung mga nagsasabi na talagang bilib na bilib dito sa ABS-CBN, okay lang yon kasi alam, marami naman talaga kayong mga artista, marami kayong mga content na pwedeng gamitin o ibinibenta o pinapalabas sa ibang network stations. Magaling po kasi ang ABS-CBN pagdating sa ganyan. Pero wala nga silang wala silang network. So, eto, nakiusap sila sa TV5, baka pwede namang ipalabas ninyo ang aming mga programa dyan. Syempre, itong si Manny B. Pangilinan, open sa ganyan. At syempre, pinag-aaralan nila yan. Mga bilyonaryo to. Hindi naman to katulad ng mga iba na palugi na. Pero tuloy-tuloy pa rin. O dahil sa pride. So, ito po ay win-win situation for ABS-CBN at sa TV5. At dahil nga po sa pagtulungan ng dalawa, itong huli ay nag-number 2 na po. Itong TV5 ni Bilyonaryo Manny B. Pangilinan. So ayun po yung nangyayari. Kasi balikan natin nung 2020 nung nawala yung franchise ng ABS-CBN, talaga namang namayagpag itong dalawa nilang channels. At talaga naman pagdating sa TV ratings, wala pong makabangga dyan. Tibag po lahat ng sumasabay dito sa GMA at sa GTV. At nung katapusan nga po ng 2022, etong GTV ay merong 11.8% sa ratings sa audience share. Mataas po ito. Pangalawa lamang ito sa GMA na merong 44.4%. So grabe, ang taas. So, doon sa report na yan, pangatlo lang ang TV5 na may audience share na 10%. Yun po yung mga panahon na nagsisimula pa lang itong TV5. Kasi sabi nga nila, ngayon na at present, itong TV5 ang fastest growing TV network. So, nung end of 2020 hanggang end of 2022, talaga namang aminado ang TV5 na pumapangat mo sila dito sa dalawa. Pero ngayon, iba na. Ngayon po ay number 2 na ang TV5. At ang nangunguna, GMA7 pa rin. At ang pumapangatlo ay itong GTV na kung saan pinapalabas itong si Bisiral na tad-tad ng issue. So, kaya kung ako kay Felipe Gozon bilang negosyante, syempre medyo titingnan niya yung kanyang mga pinapalabas. Teka, parang bumababa na yung GTV natin. Ano problema? Saka ang daming issue dito sa GMA may issue. Pati ba naman sa GTV may issue. So, sakit na ng ulo siguro ni Felipe Gozo. Kaya, nung umalis itong TVJ at lumipat sa TV5, ang dami na pong naglipatan. Pati mga advertisers naglipatan na. Kaya naman, sir, para bumalik yung sparkle, yung kinang ng GTV, siguro alisin mo yung malas dyan. Baka may malas na napasok dyan sa inyong network kaya nagkakaganyan. Pati doon sa GMA, tingnan mo na rin. para bumalik yung dating yung kinang, yung sparkle. So, yun lang po muna mga kababayan. Good news po ito sa mga taga-subaybay dyan sa TV5. Paangat po ng paangat itong TV network na ito, itong fastest growing TV network. Bagamat ilang taon pa lang, talaga namang lumalaban dito sa mga bigating mga broadcasting companies dito sa Pilipinas.
At number 2 na po ulitin ko, number 1 GMA, number 2 TV5 at number 3 itong GTB. O yan, hindi po fake news yan baka sabihin fake news na naman So yun muna, yun lang po. Ingat po tayong lahat. God bless.